Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila." Pagsasadiwa. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Itinuturo sa atin ng Ebanghelyo sa araw na itama natin ang kamalian ng ating kapwa. Dahil kadalasan, ito ang nagiging pagkukulang natin. Nahihiya at natatakot tayo na harapin ang ating kapwa upang mapag-usapan ang pagkakamali na nagawa. Ang ginagawa lamang natin ay nagtitiis, nananahimik, at hinahayaan na lang ang pagkakamali na magpatuloy. Kaya naiipon ang sama ng loob sa ating mga puso. Hindi ito maganda dahil kapag umabot sa sukdulan ay tiyak na sasambulat ang lahat ng ating mga kinikimkim at maaaring makagawa pa ng mas malaking pinsala sa ugnayan ninyo, pati na rin sa ugnayan ng malalapit sa inyo. Hindi udyok ng pag-ibig ang hayaan na lang mamuhay sa kamalian ang kapwa. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, all for the Gospel.